Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito tayo sa sa kaso ni Villanueva, sinampang kaso sa Korte Suprema. Tungkol ba ito saan? Ano ito mga kabunyog, mga kabayan? Ito yung tungkol pa rin doon sa dinismiss na yung dinismiss ni Martires, yung binaliktad yung desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ay kasi si Conchita Carpio Morales, dinismiss nga, no? Dinismiss niya sa dismissal from public service itong si Joel Villanueva dahil nga dun sa korupsyon sa PDAF. May korupsyon na involved ito sa korupsyon sa Napoles. Congressman pa noon si Joel Villanueva. Kaya ang desisyon, ang resolusyon ng ombudsman tanggalin sa public service itong si Joel Villanueva. Ipinagutos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang dismissal mula sa serbisyo ni Senador Joel Villanueva. Ito ay matapos mapatunayan ng Ombudsman na guilty ang senador sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of service, kaugnay na mano'y pagkakasangkot sa pork barrel scam nang siya'y kongresista pa. Ang dismissal order laban kay Senador Villanueva ay inoprobahan matapos mapatunayan ng Ombudsman na may pananagutan si Villanueva at siyam na iba pa sa mano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAP. Noong 2008 bilang congressional representative ng Sibak Party List, si Villanueva ay nakatakdang humarap sa paglilitis sa Sandigan Bayan para sa 2 counts ng paglamag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019 at isang count para sa malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Kaya lang, ang ginawa ni Martires, ni-reverse yun, binaliktad yun. Hindi na yun nalaman ng publiko. Sikreto, hindi niya pinaalam. Ang paliwanag ni Martires, hindi naman daw lahat ng desisyon kailangang ipaalam. Napaka-importanting desisyon yun, hindi niya pinaalam sa publiko. Kaya ngayon, mayroong isang teacher, itong si Mr. Tayam yata ang apelyido nito, nag-file siya ngayon ng petition sa Korte Suprema na i-reverse ng Korte Suprema yung desisyon ni Martires at i-reinstate, ibig sabihin ibalik yung original na desisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang grounds, ang reasons, una, hindi inanunsyo, sinikreto ni Martires yung desisyon. Yun ay kumbaga may public interest diyan sa kaso na yan kasi corruption yan. Bakit niya hindi pinaalam sa publiko? Kumbaga, sinabi dun sa petition sa Korte Suprema na null and void yung desisyon na yun ni Martires. Dapat baliwalain yun. At ibalik uli yung original na desisyon ni Conchita Carpio Morales, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss sa serbisyo itong si public service, itong si Villanueva. Kasi nga, may anomalya doon sa may irregularity doon sa ginawa ni Martires. Obvious na pinagtakpan niya si Villanueva. Hindi niya pinaalam sa publiko. Hindi inalabas sa publiko. Paano makakakontra ang publiko sa desisyon na yon? Paano makaka-file ng motion for reconsideration kung hindi pinaalam sa publiko? May interest ang publiko doon dahil corruption ang kaso na yun tungkol sa PDAF. Napoles yun. Dapat may alam ang publiko doon. Hindi pinaalam. Ang dahilan lang ni kailangan din daw pangalagaan yung privacy ng isang tao.
papangalagaan mo yung privacy ng tao, paano yung interest ng publiko doon? Kaya napakaano nung kaso na yan. Kaya itong teacher na ito ay nag-file, itong si Mr. Tayam, dinala na ngayon sa Korte Suprema. Inihain sa Korte Suprema ang petisyong kumakwestiyon sa legalidad ng pagbasura ng Ombudsman sa kaso ni Senador Joel Villanueva kaugnay ng PDAP scam. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve. Tony, naniniwala ang high school teacher na si Barry Tayam na questionable at issue ng batas ang hindi pagsasapubliko ni dating Ombudsman Samuel Martires ng desisyong nagbabasura sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng sinasabing maling paggamit ito ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o pork barrel noong 2008. Kung kakatigan niya ng Korte Suprema ang inihain niyang motion for leave to file and admit petition intervention for review at mapatunayang iligan ng umunoy secret reversal ni Noy Ombudsman Martires, dapat umunang ipawalang bisa ang naturang desisyon para manatili ang naunang desisyon noong 2016 na nagpapanagot kay Senator Villanueva. Iginit niya na hindi umano natanggap ni dating Ombudsman Conchita Morales ang motion for reconsideration na inihain ni Villanueva kaya questionable umano ang naging pagbasura sa kaso lalo't usaping may kinalaman sa pampublikong interes ang nasabing issue. So ako dito, kung mapatunayan na hindi valid yung decision or alleged secret reversal noong 2019 ay ipinapavoid ko ito at ipinapa-enact yung 2016 na dapat talaga yun na yung pinatupad dati pa management. It questions again the law once again kasi sa Supreme Court i-release nila lalo na kapag public interest. Hindi natin alam kung anong magiging aksyon ng Korte Suprema, pero maganda at mayroong private citizen yan na nagdala ng issue na yan sa Korte Suprema. Kung ang Korte Suprema ay kakatigan yung posisyon na i-reinstate, ibalik yung original decision ni Conchita Carpio Morales, kahanga-hanga yan sa Korte Suprema, kasalu-saludo yan kung gagawin yan ng Korte Suprema. Ano man ang maging aksyon ng Korte Suprema niyan, abangan yan natin. Kasi interesado talaga tayo dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Ang ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema diyan ay magiging matinding precedent ng ating jurisprudence ng ano natin. Kasi ano naman talaga 'yun, grabe yung ginawa ni Martires doon. Kaya tama nga lang na dinala yan sa Korte Suprema para malaman talaga natin. Malay mo, katigan ng Korte Suprema yung petition. At i-reverse yung desisyon ni Martires. Kasi napaka-irregular talaga nun eh. Napaka-irregular talaga. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, sa mga nagtatanong ano ba yung kaso na dinala sa kay Villanueva final nung isang araw. Tungkol po yan doon. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.